mas sumarap ang mga lutuin, hindi mawawala sa listahan ang pake-pakete ng pantimpla at pampalasa. Pero paano kung sa halip na umasim ang lutuin, naging mapakla? Ang yummy ay naging yaki. Anong mabait na katotohanan ang nasa likod ng naglipa ng food enhancer sa pamilyan? Nakagawian naman ng inang si Jinky ang magkain ng mainit na sinigang lalo na kung maulan. Ang kanyang pampasarap at secret recipe sa paboritong ulam ng kanyang pamilya ang paggamit ng all-in-one seasoning o pampalasa. Matagal ako gumagamit ng seasoning yan. Yan ang lagi ko talagang ginagamit sa pang-araw-araw pag nagluluto ako. Then pumunta ako sa palengke, yun nga, bumili ako ng mga sangkap sa sinigang. Dumiretso si Jinky sa palengke para kumplituhin ang kanyang checklist. Sa ganda ng packaging na tinda, madali kayong matutuksong bumili. First time akong bumili doon. Maganda yung pagkakagawa ng packaging niya. Nung paluto na yung lulutuin kong sinigang, ihahalo ko na yung seasoning. Pero nang binuksan na ang sachet, napangiwi si Jinky dahil sa isang kakaibang amoy. Usually kasi, pag nararush ako, hindi ko na ginagamitan ng scissor. Ginaganon ko na lang siya sa ipin ko. So, naamoy ko kagad yung mabahong amoy. Sa bulok na gamot, expired na gamot, ganon. Basta hindi mo siya nanaising amuyin ulit. Nakakailo, nakakasuka. Kaya naman nagtaka si Jinky, bakit kaya biglang tila nagbago ang kalidad ng paborito niyang seasoning? Ang hinala niya, nabiktima siya ng peking produkto. Medyo brown. Kasi yung usually na seasoning, yellow, tas medyo buo-buo na. Tsaka hindi ganun kabaho. Yung nabili ko sobrang baho talaga. Panawagan ni Jinky, dapat nang matuldukan ang ganitong panloloko. Bakit may mga taong gumagawa ng ganito? Para saan? Di ba naisip nila na baka family din nila is maranasan yung at matikman yung naranasan ko. Kung makakain mo yan, ang binili mo 6 pesos, pag na-hospital ka, hindi lang 6 pesos ang magagastos mo. Pero hindi lang siya nagrereklamo. Marami ring netizens ang naglabas ng kanilang sama ng loob at pag-aalala sa social media. Mukhang nauuso raw kasi ang modus na ganito at mapanling lang ang presyo. Naghain ng reklamo sa NBI-NCR ang isang kumpanya sa isang supplier. Pinepeki raw nito ang kanilang mga produkto na food enhancer at pinagkakakitaan. Ang mga bogus na produkto ipinapakalat sa mga palengke at sari-sari store. Ang warehouse na ito na sinasabi nilang naglalaman itong mga flavor enhancer, binibenta nila yan in bulk sa mga sari-sari store. Ang teknik ng supplier, ialok ang paninda sa kalahating presyo ng orihinal nitong halaga. Kaya sa sobrang mura, sino ba namang business owner ang hindi maengganyo na makatipid at lumaki ang kita? Meron silang online tapos merong walk-in na bumibili. Parang ganoon, indicator to all customers. Para makasigurado na counterfeit niya, nag-test buy tayo. Meron tayong mga pusher customers at bumili tayo ng mga maraming produkto, no? At yung produkto, pinatest natin sa mismong maker. Nang isa ilalim sa pagsusuri ang mga nakalap na sample, lumabas na mga peke at counterfeit ang mga ito. Ang matinding twist, ang mga produkto, ginaya at ginawa pa sa labas ng Pilipinas, imported pa, ha? Ang may-ari ng warehouse ay Pilipino, Pero according to them, in the course of our investigation, galing sa ibang bansa at dinideliver dito, siniship dito sa ating bansa at tinatago nga sa mga warehouses. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel